ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sobrang paghigpit ay mayahambing sa isang pagkulong dahil hindi ka masyadong makagagalaw at limitado lamang ang magiging kilos mo. Dahil dito ay masasabing hindi ganap ang kalayaan mo. Kalayaang magdesisyon at kumilos. Samahan natin ang kabarangay natin na si Bella, isang byuda at isang ina na iginugol ang sarili sa pag-aalaga sa kanyang nag-iisang anak. Mahal na mahal ni Bella ang anak at handa siyang magsakripisyo para dito. Halina't pakinggan ang istorya ng nakakasakal na pagmamahal dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Bella. Sa kasalukuyan ay 58 years old. 10 taon na po akong byuda nang mamatay ang aking asawa sa isang aksidente. Nung nabubuhay ang asawa ko ay hindi na niya ako pinagtrabaho dahil kaya naman daw niya. Sa bahay na lang daw ako at mag-enjoy na lamang sa buhay. Nung mawala siya ay hindi na rin po ako nagtrabaho. Hindi po dahil sa hindi ako sanay, kundi dahil mas itinuon ko na lamang po ang sarili ko sa pag-aalaga sa aking nag-iisang anak na si Max na 10 taon pa lamang noon. Nabubuhay kami sa pensyon ng aking asawa. Nahulog po sa bangin ng kotseng sinasakyan ng asawa ko dahil sa pag-iwas sa sumalubong na truck na dahilan ng kamatayan niya. Hindi naman po sinadya ng truck dahil nawalan din ito ng preno kaya napa-counterflow po ito. Pero kailangan pa din nilang magbayad ng danyos dahil sa nangyaring aksidente sa asawa ko. Kaya bukod po sa pensyon ay may natanggap kaming halaga na nilagay ko sa bangko. Naka-time deposit yon sa pangalan ng anak ko. Bukod pa po ang perang yon sa insurance na natanggap namin. Wala na din ako naging problema sa pag-aaral ng anak ko dahil inayos na ng asawa ko yon hanggang makapagtapos ng kolehiyo ang anak naming si Max. Sa kasalukuyan ay 25 na si Max pero nangyari po ang kwento noong 20 years old pa lamang siya. 5 taon pa lamang ang nakakalipas. Papadudot nung mawala ang asawa ko ay napansin ko na mahigpit ang anak ko sa mga lalaking lumalapit sa akin. Nung una ay hinayaan ko lamang kasi bata pa siya noon pero noong 20 na siya ay parang lalo siyang nagiging mahigpit. Lalo na nang may kwento ako sa kanya tungkol kay Pep. Isang negosyante si Pep. Nakilala ko siya noong nagsimula akong magbenta ng alahas. Naging alahera ako para may mapaglibangan lamang. Total ay tapos na sa pag-aaral si Max at malaki na siya. May-ari si Pep ng isang maliit na kumpanya kung saan ay inaalok ko ng alahas ang ilang empleyado. 55 years old na si Pep noong makilala ko siya. Nagkamabutihan kami. Pero sinabihan ko siya na hindi pa kami pwedeng magkaroon ng ugnayan. Kailangan ko muna siyang ipakilala sa anak ko na si Max. Pero bago mangyari yon ay kinailangan ko munang magkalakas ng loob na magsabi kay Max na meron ng bagong lalaki sa buhay ko. Anak, halika na. Kumain ka na. Wow, tosino! Para ka namang bago ng bago araw-araw mo namang kinakain dahil paborito mo yan, 'di ba? Masarap kasi, kaya natutuwa ako na yan ang pagkain ko tuwing umaga. Oh, bakit nakahubad ka? Baka malamigan ang likod mo.
Nay, ang init-init. Paano malalamigan ang likod ko? Nasaan ba yung suklay? Ang gulo ng buhok mo. Nay, nasa bahay lang naman ako. Ayos na yung ganyan ang buhok ko. Aalis ka ba? Mamaya pa pong hapon ang pasok ko. Bakit ganyan ang trabaho mo hapon ng pasok? Half day lang daw kami kasi bubugahan ata ng pamatay insekto yung opisina ngayong umaga. Kaya hapon na kami pinapasok. Half day. Oo, Nay. At ang maganda, bayad kami ng buong araw. Maganda nga. Ikaw, Nay, kumusta ang negosyo mo? Malakas ba? Wala pa. Naghahanap pa lang ako ng mga tao na pwedeng maging customer sa susunod. Wala ka pang benta? Isang buwan na nung nagsimula ka. Naku, Nay, kung napapagod ka lang dyan, itigil mo na yan. Kaya naman natin mabuhay sa iniwan ni tatay eh. At saka sa sweldo na ako, kaya ako na lang ang magtatrabaho. Anak, hayaan mo na ako. Ito na nga lang ang libangan ko eh. Ang tagal ko nang nandito lang sa bahay lagi kaya hayaan mo na ako maglibang. Concerned lang naman po ako. Kung napapagod lang kayo, tigil na kayo. May trabaho bang hindi ka mapapagod? Tsaka may mga order na hindi pa nga lang nila kinukuha. Sige na nga po. Kung happy kayo, happy na din ako para sa inyo. Salamat anak. Sana lagi kang happy sa mga gusto ni nanay. Oo naman, Nay. Sana kahit ano pa yon, maging happy ka pa rin para kay nanay. Sandali, Nay. Parang iba ng tunog ng sinasabi mo ah. May gusto po ba kayong sabihin sa akin? Ha? Wala naman. Wala naman, pero meron po. Hayaan mo na. Nay, nasimulan mo na, kaya sabihin mo na. Wag na, baka hindi naman importante. Nakakainis naman si nanay eh. May gusto sana ako ipakilala sa'yo. Po? Pero hindi pa po ako handa, Nay. Tsaka na muna yung girlfriend. Hindi girlfriend, lalaki siya. Nay, hindi naman po porke hindi pa ako handa sa babae eh. Lalaki na ang hanap ko. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Sabihin niyo na po kasi para hindi ako nalilito at naguguluhan. Anak, may gusto sanang manligaw sa akin. Manligaw? Oo. Sa edad niyong yan? Aray naman anak, matanda na ba ako masyado? I mean, Nay, ang tagal niyo naman na hindi nag-i-entertain ng manliligaw. Bakit ngayon pa? Alam mo naman anak na ikaw ang priority ko. Kaya isinantabi ko munang pakikipagrelasyon. Naku, Nay, lolokohin lang kayo nun. Hindi, mabait siya. Baka pera mo lang ang habol niya. Sobra ka naman anak. May kayang tao si Pep kaya hindi niya gagawin yun. Ano pong pangalan? Pep? Ha? Bakit mo siya kilala? Nay, kakasabi niyo lang ng pangalan niya. Nasabi ko ba? Kita niyo nga, pangalan pa lang. Pep, ano siya, teenager? Hindi. Halos magkasing edad lang kami. Pepito ang tunay niyang pangalan. May pa-pep-pep pa. Basta, Nay, baka masamang tao yan. Kaya nga kikilalanin ko pa lang siya. Humihingi lang ako ng pagpayag mo na umakyat siya ng ligaw. Nay naman, masaya naman tayo na tayong dalawa lang ah. Bigyan lang natin ng chance si Pep. Pag hindi siya okay, edi hindi. Sino ba yan? Saan niyo nakilala? May-ari siya ng maliit na kumpanya. Bala kong bentahan ng alahas mga empleyado niya. Ewan ko, Nay. May pakiramdam akong lolokohin ka lang nun. Anak naman, hindi mo pa nga siya nakikilala, ginajudge mo na. Sobra naman po yung ginajudge. Pinoprotektahan ko lang po kayo. Alam ko anak, pero kilalanin muna natin si Pep saka tayo magdesisyon. Ano po bang gusto nyo? Payagan mo ko na padalawin siya dito sa bahay. Hindi naman natin kilala. Papaakyatin nyo dito. Kaya nga kikilalanin natin siya. Mas gusto mo ba na sa labas niya ako liligawan? At least kung dito nandyan ka. Sige na nga po. Yan. Salamat anak. I love you. Papadudot kilala ko ang anak ko. Kahit pumayag siya, alam kong napilitan lamang siya. Pero ayos na din po sa akin yon kahit napilitan siya. Ang gusto ko lang naman po ay ang pagpayag niya. Pakiwari ko ay unti-unti namang maintindihan niya rin ang nangyayari. Lalo na kapag nakita niya si Pep. Mabait si Pep kaya alam ko ng panahon na yon ay gagaan ng loob ni Max sa kanya. Kinausap ako ng anak ko at sinabing pumapayag na raw siya at gusto raw niyang makaharap ang lalaking sinasabi ko.
Siyempre po inabisuhan ko na si Pep sa ugali ng anak ko kaya alam na niya ang kanyang gagawin. Bella, Pep, saan ka galing? doon sa opisina sa may kanto. Kamusta? May bumili isa. Ibig ko sabihin, kamusta ka? Ah, okay naman ako. Bakit parang ang saya mo? Isa lang naman yung bumili sa'yo. Hindi naman dahil doon kaya ako masaya. Ha? O ano yan? Parang gulat na gulat ka naman. May iba nang nagpapasaya sa'yo? Wow, ayan na naman yung hirit mong pakyut ha. Seryoso ko. Ano ba yung sinasabi mo? Walang nagpapasaya sa akin kundi ang anak ko at ikaw lang. Ay, salamat naman. Pero ano nga ba ang dahilan ng saya mo? Si Max ba? Siya nga. O bakit? Anong bagong achievement niya? Wala, hindi yun ang dahilan. Ano nga? Ready ka na ba? Mahal, ready na. Hoy, wag mo nga akong tawagin na mahal. Mamaya may makarinig sa'yo. Ano naman kung may makadinig? Mahal naman talaga kita. Alam ko, pero wag mo muna ako tawagin na mahal. Mamaya madulas ka sa harap ng anak ko, sabihin nun, may relasyon na tayo, tinatago ko sa kanya. Paano ko naman masasabi sa harap niya ayaw mo naman siya ipakilala sa akin? Yun na nga. Ang alin? Pumayag na siya na pumunta ka sa bahay. Ha? Talaga? Woo! Hoy, makaarte naman dyan parang sinagot na kita. Hindi ba ba? Tigilan mo nga yung mga ganyang biro mo. Mamaya masanay ka mabiro mo ko sa harap ni Max. Sorry, sige hindi na. Pero masaya talaga ako. Ako rin. Hindi ko alam kung paano sasabihin nung una tapos nung nasabi ko at pumayag siya, napakasaya ko talaga. Yun nga lang, hindi ganyan kasaya gaya sa'yo. Bakit? Siyempre, baka sabihin ni Max tuwang-tuwa ako habang siya malungkot. Malungkot ba siya nung sinabi mo? Hindi naman, pero kilala ko ang anak ko. Alam kong nararamdaman niya sa kilos niya pa lang. Hayaan mo, mababago na lahat yan pag nagkakilala na kami. Sana nga. Pero kung ano man ang maging asta ni Max, pagpasensyahan mo na ha. Oo naman. Salamat. Teka, ano bang paboritong pagkain ni Max? Bakit? Dadalan ko siya para unang pagharap pa lang namin. Makita niya na mahal ko kayong dalawa. Wala naman siyang pinipiling kainin. Pero kung paborito lang din naman, isa lang. Tosino. Tosino? Oo. Wala na bang iba? Parang ang pangit naman na dadalan ko siya ng tosino. Magdala ka na lang ng cake. Sigurado namang kakainin niya pa rin yun. Sige, cake na lang. Anong flavor? Huwag mong sabihin tosino ha? Nakakainis ka. Kahit ano, hindi naman masela ng anak ko. Sige, sige. Mas importante pa rin na mahaba ang pasensya mo sa kanya ha. Medyo overprotective siya sa akin eh. Oo, gagawin kong lahat para maging magkaibigan kami. At kalaunan, maging tatay niya ako. Tumigil ka nga. Malayo pa tayo dyan. Pero darating din tayo doon. Kaya sinasanay ko ng sarili ko. Huwag ka nga muna kasing masanay at baka madulas ka sa harap ni Max. Isipin nung naglilihim tayo sa kanya. Oo nga. Sige, masusunod ma'am. Tumigil ka nga at hindi mo ko teacher, kaya wag mo akong minamam. Sige na nga baby. Nakakainis ka. Papadudot ang saya namin ni Pep nung oras na yon. Pero may kapalit na lungkot pala ang sayang yon. Masaya kaming magkausap ni Pep noong mga oras na yon nang biglang may lumapit na isang babae na walang pasabi bigla na lamang nag-iskandalo. Nagulat ako nang awayin niya ako. Inagaw ko raw si Pep sa kanya. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ko pero kitang-kita ko si Pep na pigil ng tawa. Doon ako naasar sa mga nangyayari. Inaaway na ako ay tumatawa pa siya. Hindi ko alam ang sasabihin dahil sa sama ng loob. Napatingin na lamang ako kay Pep na kahit pinipigilan kong lumuha ay kusa na lamang tumulo. Doon na nahimasmasan si Pep kaya pala siya tumatawa. Akala niya na na-prank lamang yon. Biglang nagbago ang itsura ni Pep. Naawa siya sa akin at nagalit sa babaeng nag-iiskandalo. Sa sobrang sama ng loob ko ay walang sabi-sabi ay umalis ako. Hinabol ako ni Pep pero sinagawan ko siya at sinabi ko na huwag na niya akong susundan. Kung ayaw niyang mas magalit pa ako. Napatulala si Pep sa kinakatayuan niya at tinignan na lamang ako paalis. Napasulyap ako ng bahagya at nakita kong
nilapitan ni Pep ang babae at inaway. Hindi naman niya ito sinaktan dahil marespeto sa babae si Pep. Pero galit na galit siya. Saka ako tuluyang umalis. Hindi ko akalain na sa pag-alis ko ay dumating pala ang mga lalaking kasama ng babaeng nag-iiskandalo at pinagtulungan nila si Pep hanggang sa iwanan nilang nakahandusay sa lupa. Papadudot nang malaman ko ang nangyari ay nag-alala ako ng sobra. Sa sobrang pag-aalala ay hindi na ako nakapagpaalam pa kay Max at sumugod agad ako sa ospital para malaman ang kalagayan ni Pep. Nung makita ko siya ay halos madurog ang puso ko. Ang dami niyang pasa at sugat. Sobrang nag-guilty ako dahil alam ko na kasalanan ko kung bakit siya nagulpi ng ganon. Kung hindi ko siya iniwan ay napigilan ko sana ang hindi magandang nangyari. Hinayaan ko lang magsalita si Pep at nakiusap siya na pakinggan ko siya. Kaya yun mismo ang ginawa ko. Para makabawi man lang ako sa kasalanan ko na pangiiwan ay hinayaan ko siyang magsalita at magpaliwanag. Kinuwento niya na hindi talaga niya kakilala ang babaeng yon. Hindi niya daw alam kung anong dahilan ng babaeng yon para guluhin siya. Inisip niya na baka nagkakamali lamang ito. May sakit sa pag-iisip o intensyon talagang sirain ang relasyon namin. Nung una ay natatawa pa daw siya dahil akala niya ay pinaprank ko siya. Pero nang makita niya daw na sobrang seryoso ko, ay doon na siya naimasmasan na ang nangyayari hindi biro. Papadudot kilala ko naman si Pep kahit papaano. Sa nakita at nadinig ko sa kanya ay totoo ang mga sinasabi niya. Kaya sinabi kong pinapatawad ko na siya at sana siya din ay mapatawad ako dahil sa hindi paniniwala at pag-iwan ko sa kanya. Sinabi niya na masaya na siya basta naliwanagan lamang daw ako. Kaya nagkaayos muli kami ni Pep. Isip-isip ko na itutuloy ko na ang plano na magkita sila ni Max. Pero naisip ko rin na sorpresahin na lamang ang anak ko. Nang dumating ang araw na pinaplano ko ay sinabi ko kay Max na may inaasahan akong bisita. Pero hindi ko sinabi kung sino. Nay, sino po bang bisita? Huwag kang mainip. Nagtatanong lang po ako. Basta, darating yon at saka mo malalaman. Bakit po ba kailangang sorpresa? Siyempre para mas masaya. Kayo lang po ang masaya. Ako naiinis. Oh, bakit ka naman maiinis? Kasi may pasorpresa pa kayong nalalaman eh. Ito naman, di ba dati gustong gusto mo ng sorpresa? Dati po yun. Nagbago na po ang panahon. Nagbago ang panahon pero hindi ang nanay mo. Gusto pa din kitang isorpresa kasi ikaw ang baby ko. Nay, ano ba naman? 20 anyos na ako. Ay bakit ba? Forever baby kita, ano ka ba? Nako Nay, iniiba niyong usapan ha. Naiba ba? Nay naman eh. O bakit aburido? Sino nga po kasi ang bisita? Kamag-anak po ba? Hindi. Kaibigan niyo? Hindi. Eh sino nga po? Ayan na siya. Buksan mo na yung pinto, anak. Ikaw? Paano mo nakilala si Pep, anak? Po? Sa dami ba naman po ng kwento niyo kaya parang kilalang-kilala ko na siya. Ay, ganun ba? Nakakatuwa naman. Teka, ano nakakatuwa? Etong batang ito. Tulad nga ng paliwanag mo kanina. Kahit di mo pa nakikita si Pep ay nakilala mo na siya. Pero magpapakilala pa rin ako ng formal. Iyo, ako si Pep. At ikinagagala kitang makilala sa wakas. Sana nga ito ng wakas. Ano yun? Wala po. Ay sorry, tuloy ka Pep. Salamat. Bakit siya nandito, Nay? Ulyanin ka na ba anak? Hindi ba pinag-usapan natin na ipapakilala ko siya sa iyo? Pero hindi po ba nag-away kayo? Oo, pero naipaliwanag niya naman sa akin ni Pep na hindi totoo ang ginawa ng babaeng yon. Sinaktan pa siya ng mga kasamang lalaki ng lukaret na yon. Naikwento mo pala kay Max ang nangyari. Teka, hindi ko naman naikwento sa iyo na nagkasamaan kami ng loob. Paano mo nalaman? Po? Kasi... Hoy, kasi ano? Naku, kalimutan na nga natin yan. Mas mabuti magkakilala pa kami ni Max ng mas malalim. Pag malalim na,
doon kita ibabaon. Ano? Hoy, ano bang nangyayari sa'yo? Kanina ka pa bulong ng bulong. Hindi naman po ako bumubulong. Sandali aayusin ko ang mesa para makakain na tayo. Iwan ko muna kayong dalawa. Nay, ano ka, high school? Itong batang ito para kinilig lang eh. Maiwan ko nga muna kayo. Anak, kamusta ka naman? Anak? Sorry, nasanay na ako na yun ang itawag ko sa mga kabataan na nakakausap ko. Wala ka bang sariling anak? Wala ka bang asawa? Wala akong asawa. Wala rin akong anak. Baka naman tinatago mo lang. Sabihin mo na ng maaga. Wala talaga. Bakit? Hindi ko kasi nakilala noon ang taong mamahalin ko. Pero nakilala ko na siya ngayon. Sus! Maging totoo lang tayo ah. Huwag ka nang gumamit ng mga ganyang salita para makuha ang loob ko. Seryoso ko. At seryoso ko sa nanay mo. Oh, handa na ang mesa, tara na at nang makakain. O Pep, ano pang hinihintay mo? Huwag ka nang mahiya, halika na. Okay, sige. Mula ngayon, hindi na ako mahihiya. Tara na, Max! Sumunod na sa akin si Pep noong pagkatawag ko sa kanya, Papa Dudut. Nakaupo na kami nang makita kong hindi pa pala sumunod si Max. Kaya tinawag ko siya, nasa luhan na kami. Ayaw pa sana niyang sumabay kasi busog pa raw siya pero pinilit ko na lamang. Habang kumakain ay hindi ko sinasadya na si Pep lang ang palagi kong napapansin. Siguro ay dahil sa sobrang tuwa ko na nasa bahay siya at magkakilala na sila ni Max. Ang saya ng kwentuhan namin na hindi ko na malayang unti-unti na palang lumalalim ang ngit-ngit ng anak ko. Natauhan lamang ako na magsalita na si Max ng sarcastic. Anak ko siya kaya alam na alam ko kung ano ang tono ng mga salita niya at noong gabing yon ay napaka-sarcastic niya. Binabara niya si Pep. Siyempre naman po ay para hindi ma-offend yung tao ay pinagtanggol ko siya kay Max. Hindi ko binabara ang anak ko, pagkos ay puro maganda at papuri ang ibinabalik ko sa kanya sa bawat hindi kagandahang nasasabi niya kay Pep. Naintindihan ko naman na ganon ang ugali ni Max. Ganon din si Pep. Maunawain na tao naman yon. Sa isip ko ay nabibigla pa kasi si Max sa sitwasyon. Sa isip ko ay masasanay din siya. Pero lingid sa kalaman ko na habang pasaya ng pasaya ang usapan namin ni Pep, ay pagalit ng pagalit ang anak kong si Max. Nung oras na yon ay lalo pa siyang nagagalit kay Pep dahil ang pakiramdam niya ay inaagaw ako ni Pep sa kanya. Nabusog ba kayo? Sobra. Ngayon ko lang natikman ang luto mo. Nay, may nakakalimutan kayo. Nakalimutan? Meron ba? Oo nga. Sandali. Ano yung nakalimutan ng nanay mo? Pati ba naman yan kailangan mo pang malaman? Wala na ba kaming privacy? Sorry. Hindi naman sa ganun. Naitanong ko lang. Next time, pag-isipan mo muna kung makakasama kayo ng loob bago nyo sabihin. Pasensya ka na. Masyado lang ako masaya. Parang ang bilis mo naman naging kampante. Naku, hindi naman. Konting hiya lang sana. Pasensya ka na talaga. Oh, eto na ang kape. Eto ang sapogi kong anak at ito sa'yo, Pep. Salamat. Nay! Ha? Bakit? Anong bakit? Hindi ba tayong dalawa lang ang nagkakape pagtapos kumain? Naku Max, nasanay na din ako dyan sa nanay mo. Sa tuwing kakain kami, hindi talaga nawawala ang kape pagkatapos kumain. Ano? Ha? Anong sinabi mo? Sabi ko, nasanay na din ako dyan sa nanay mo. Sa tuwing kakain kami, hindi talaga nawawala ang kape pagkatapos kumain. Ang sinasabi mo matagal na kayong lumalabas at kumakain? Hindi anak, mali ang iniisip mo. Kung mali ang iniisip ko, ibig sabihin po, sinungaling ang lalaking yan. Hindi ganon. Ang ibig kong sabihin, hindi kami madalas kumain sa labas. Kung kakain man kami, ay noong nagtatransaksyon pa kami tungkol sa mga alahas na binibili niya. Yun nga. Pwede wag ka munang sisingit sa usapan namin mag-ina? Hoy Max, sobra naman yata yung sinabi mo. Ayos lang. Ayos lang dapat talaga. Anak, huminahon ka nga. So Nay, matagal na pala kayo naglilihim sa akin? Hindi anak, yung mga labas namin dati puro tungkol sa business. Oo, hindi kami nagde-date. May sinabi ba ako nagde-date kayo? Ikaw ang nagsabi.
Ibig sabihin, totoong nagde-date nga kayo. Anak, hindi ganun. Huminahon ka nga. Hindi ka naman ganyan na magagalitin. Baka isipin ni Pep ganyan talaga ang ugali mo. Hindi, ayos lang Bella. Naiintindihan ko si Max. Saan kayo nagpupunta? Sa opisina. So anong totoo? Minsan kasi sa opisina talaga. Pero may isang beses na sa park. Isang beses, Nay? Oo. Ay, tigilan na nga natin yung usapan na to. Mabuti pa, Max. Pumunta na kayo ng Tito Pep mo doon sa garden. Doon na kayo magkape. Susunod ako. Sige, tara Max. Max, sandali! Ay, pasensya ka na sa anak ko. Sabi ko nga, ayos lang. Walang kaso, basta para sa'yo. Nako, habulin mo na siya at para maituloy niyong kwentuhan. Mabuti pa nga. Kunin ko na tong 2 tasa ng kape ha. Max, Ano na naman? Kulit niyo naman eh. eto, dinala ko ang kape mo. Naiwan mo sa lamesa. Iniwan ko talaga. Bakit? Nawalan na ako ng gana magkape. Bakit naman? Hulaan mo. Wala talaga akong maisip eh. Subukan mong tumingin ka sa paligid at saka ka tumingin sa sarili mo. Hindi kita maintindihan. Aakyat na ako. May gagawin pa ako. Eh paano tong kape mo? Sa'yo na. Papa Dudut, tuwing magkausap kaming dalawa ng anak ko ay ang dami niyang negatibong sinasabi laban kay Pep. Ako naman syempre para hindi lumaki ang mga ganong usapan ay ipinagtatanggol ko si Pep at sinasabi ko kay Max na hindi magagawa ni Pep ang mga bagay na sinasabi niya dahil mabuting tao si Pep. Naisip kasi ni Max na isang malaking bad influence si Pep sa akin dahil nakuha kong ilihim sa kanya ang mga nangyaring pagkikita namin ni Pep sa park at opisina. Dahil nakapunta na si Pep sa bahay ay hindi na siya nahihiyang dumalaw pa nung mga sumunod at napapadalas pa ito. Lagi siyang nagdadala ng makakain at regalo. Kasama si Max sa lahat ng mga dala niyang pasalubong pero hindi ito na-appreciate ni Max. Sinasabi ko na lamang kay Pep na kakausapin ko si Max para mabago ang pakikitungo nito sa kanya. Pero palagi niya akong pinipigilan at sinasabing hayaan ko na lang daw ang anak ko. Normal lang naman daw na mag-alala ito para sa akin. Napakabait talaga ni Pep. Sinunod ko ang payo niya at hinayaan na lamang si Max. Pero may isang pagkakataon na dumating kung saan ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na mapagsabihan ang anak ko. Papa Dudut, dinig na dinig ko ang sinabi ni Max kay Pep na masyado raw makapal ang mukha nito at hindi nahihiya sa panliligaw sa akin. Masyado nang mali ang sinabi ng anak ko kaya kinumpronta ko siya. Hindi ko naman siya pinagalitan na pagsabihan ko lamang siya. Pero dahil kaharap namin si Pep, nang mangyari yon ay napahiya si Max ng mga oras na yon. Hindi ko kaagad napuna dahil nga sa inis ko. Pero si Pep ay nakita at naramdaman ang pagkapahiya ni Max. Kaya nangyari ay pinagtanggol niya pa ito at pinagtakpan niya na kesyo nagbibiruan lamang naman daw silang dalawa at walang masamang ibig sabihin si Max sa mga sinabi niya. Imbes na tanggapin ni Max ang pagtatakip sa kanya ni Pep, ay lalo pang nagalit ito at sinabing nagpapalapad daw ito ng papel sa akin. Kaya kung makapagbait-baitan ay gano'n na lamang. Segunda pa ni Max, natigilan na daw ni Pep ang panguuto sa aming mag-iina at ilabas na ang tunay na kulay niya. Doon na ako pumitik, Papa Dudut. Sa unang pagkakataon ay nasigawan ko si Max kasi hindi ko siya pinalaking ganon. Nahiya talaga ako sa inasal ng anak ko, lalong napahiya si Max kaya umalis na lamang ito. Iniwan kami ni Pep at pumasok sa kwarto niya. Kinausap ako ni Pep. Pinapahinahon at saka pinaliwanagan na huwag nang patulan pa si Max dahil darating naman daw ang araw na mauunawaan nito ang lahat. Natauhan din ako sa mga sinabi ni Pep at saka ako nahiya kay Max sa naging asal ko at nahiya din ako sa sarili ko dahil hindi ko akalain na nagawa ko yon sa anak ko. Anak?
Anak, Po, pwede bang pumasok? opo. Anak, Bakit po? nakauwi na si Pep. Nga pala anak, pasensya ka na sa akin kanina ha. Kalimutan na po natin yon. Hindi ka ba galit kay nanay? Hindi po. Hindi po ako magagalit sa inyo kahit kailan. Anak, sana maintindihan mo ko. Naiintindihan ko naman po kayo. Wala namang kami gagawing masama ni Pep kaya sana huwag ka nang magalit sa kanya. Nay, may tiwala ako sa inyo. Pero sa kanya wala. Naiintindihan ko naman na wala ka pang tiwala sa kanya pero sana pakisamahan mo naman siya kasi maganda naman ang pakikitungo niya sa atin eh. Nay, mahirap po kasi mangako. Bakit? Baka hindi ko magawa. Bakit naman? Mahirap ipaliwanag, Nay. Noon pa man nakakausap mo na ako. Lahat naman ay ipapaliwanag mo sa akin at naiintindihan ko. Iba po kasi yung ngayon eh. Ano ibig mong sabihin? Nay, basta lagi niyong tandaan, nandito ako lagi at mamahalin kayo. At uulitin ko po na lalong hindi ako magagalit sa inyo. Salamat anak. Ako din hindi ako magagalit sa iyo. Nabigla lang ako kanina kasi… Nay, wag na nating pag-usapan yan. Pero… Nay, pagpasensyahan niyo ako kung medyo napapasagot ako sa inyo. Nabibigla lang din naman po ako. Mahal na mahal ko lang po kayo, kaya pinoprotektahan ko kayo. Alam ko naman yon anak. Pero wala kang dapat ipag-alala kay Pep. Anak, kung noon pa'y nakitaan ko na siya ng hindi magandang ugali, noon pa sana hindi ko na siya in-entertain. Pero iba si Pep. Mabait siya. Sana makita mo yon. Alam ko po yun. Masaya naman po talaga tayo eh, nung tayong dalawa pa lang. Hindi na po siguro natin kailangan ng dagdag pa. Anak, hindi naman natin alam kung saan tutungo ang relasyon namin ni Pep eh. Pero sana, hayaan mo muna kami. Pero Nay, Pero ano anak? wala po. Kalimutan nyo na. Anak, may hihilingin lang sana ako. Pero wag kang magalit ha. Hindi nga po ako magagalit sa inyo. Anak, baka pwede mo naman akong mapagbigyan na kilalanin mo muna si Pep. Bakit pa po? Sabi nyo naman na hindi naman sigurado kung saan papuntang relasyon nyo eh. Oo, pero habang kinikilala pa namin ang isa't isa, gusto ko sanang kilalanin mo rin siya. Hindi kita inuobliga na tanggapin siya agad, pero sana kilalanin mo lang siya. Nay, ayoko sanang masaktan ka. Pero mas kailangan mong malaman ang totoo. Totoo? Opo, Anong totoo? kanina nung umalis si Pep, nakita ko siya sa may kanto na may kausap na babae. Anak naman, may kausap lang na babae eh. Ano namang masama ron? Nay, nakita ko sila. Hindi ko na dinig ang usapan nila kasi malayo ako. Pero sa kilos nila, alam mong iba ang ibig sabihin. Ano bang sinasabi mo? Nay, nahuli ko siya na may katagpuan siyang babae sa kanto. Ang saya pa nga po nila eh. Anak, wala namang masama sa masaya. Sabi mo nga malayo ka at hindi mo naman narinig ang pinag-uusapan nila eh. Nay, nag-videohan ko po yung insidente. Wala pong sound kasi nga po malayo ako sa kanila. Pero huli po ng video ang lahat ng nangyari. Ano ba yung sinasabi mo? Huwag kang mabibigla, Nay. Eto po, panoorin nyo. Yan po nung nagkita sila malayo pa lang. Hindi pa po sila nagpapahalata na magkakilala. Tapos ayan po, nagsenyasa na sila. Ngumiti na po yung babae. Nung malapit na, tsaka sila nag-usap. Ayan, nakita mo naman, Nay. Todo ngiti din si Pep. Nagtatawanan pa sila dyan. Nay, huwag kang mabibigla sa susunod na mangyayari. Ano yan? Nagyayakapan ba sila? Opo, Nay. Nagyakapan po sila. Sa kalye pa na malapit dito sa atin. Hindi na po nahiyayang Pep na yan. Nay, Matutulog na ako. Good night, anak. Papadudot, masyado kong dinamdam ang ipinakitang video ni Max. Hindi ako nakapagsalita mula noon ay ayoko na munang makipag-usap kung kanino kaya naglagi ako sa kwarto. Nahuhuli ko ang sarili ko na tulala. Sa tuwing dadalaw naman si Pep ay pinagtatabuyan siya ni Max. Nadidinig ko kung paano niya paalisin si Pep.
Hindi ko na rin sinasagot noon ang mga tawag at text message ni Pep sa akin. Gusto ko nang burahin sa isipan ko si Pep, pero dahil masama ang loob ko ay napakahirap. Sa galit ko kasi ay lagi ko siyang naaalala kaya nagmistulang isang pagsubok ang paglimot sa kanya. Lagi akong walang gana at hindi rin ako makakain ng mga panahon na yon hanggang sa nagkasakit na ako. Nag-alala si Max sa nangyari sa akin pero hindi rin naman nagbago ang trato niya kay Pep. Makalipas ang 1 linggo mula noong magkatrangkaso ako, unti-unti na rin namang bumuti ang kalagayan ko. Doon na yata ako naka-move on. Kasi ayoko na talagang isipin si Pep at sinikap kong tanggalin na siya sa sistema ko. Hindi na talaga pinayagan ni Max si Pep na tumapak sa bahay namin. Kaya naman palaging nasa labas si Pep at naghihintay ng pagkakataon. Umaasa siguro siya na makikita niya ako at makakausap pa. Isang araw pagsilip ko sa bintana mula sa kwarto ko ay nakita ko siya sa tapat ng bahay namin. Umaga pa lang nandun na siya at ayaw ko siyang babain pero sinisilip ko siya paminsan-minsan. Hindi siya natinag. Inaabot pa nga siya ng gabi sa kakahintay sa tapat ng bahay. Kahit masama ang loob ko sa kanya ay kinausap ko si Max na papasukin si Pep. Tutol si Max pero sinabi ko sa kanya na gusto ko lang magkaroon ng closure at para tigilan na din ni Pep ang pagpunta sa bahay. Naintindihan naman ako ng anak ko kaya pumayag ito. Masama man sa loob niya ay pinapasok niya si Pep. Sinabihan ko naman siya na iwan kami para makapag-usap ng masinsinan. Ayaw sana ni Max pero nakiusap ako sa kanya kaya napapayag ko din siya. Sige na anak, iwan mo na muna kami. Nay, Huwag ka nang mag-alala, ako nang bahala. pero Nay, Sige na anak. sure ka ba? Oo anak, sige na. Ikaw, pag nadinig kong umiyak ang nanay ko, ewan ko na lang. Max, Nay kasi, anak makinig ka sa akin. Sige na, iwan mo na kami. nasa kwarto lang ako ha. Uminom ka muna. Kanina ka pa sa labas, hindi ka umaalis sa kinatatayuan mo. Ano bang nangyayari sa'yo? Bella, hindi mo ko sinasagot. Tawag man o message. Hindi ko alam ang nangyayari. Hindi mo alam? Hindi. Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Bella, bakit ba? Sabihin mo naman. Alam mo, mas lalo mong dinadagdagan ng galit ko. Galit? Ay mali ba? Dapat ba hindi ako magalit? Hindi ko nga alam ang dahilan ng galit mo eh. Sobra ka naman. Kinakaya mo talaga? Ang alin? May pag-uusapan pa ba tayo o magsisinungaling ka na lang dyan? Bella, maawa ka naman. Sabihin mo sa akin kung anong dahilan. Kung may nakalimutan man ako, ipaalala mo sa akin. May nakalimutan o kinakalimutan? Bella, please. Sige, matapos lang ito sasakyan ko yung ginagawa mo. Tungkol saan ba galit mo? Ay nako! Ayaw mo bang aminin yung nangyari mahigit 1 linggo nang nakakalipas? Saan? Sa kabilang kanto. Hindi ka na nahiya? Ang lapit dito tapos gagawa ka ng kalokohan? Mahigit 1 linggo? May katagpuan kang babae. Ha? Wow! Bella, hindi ko alam ang sinasabi mo. May amnesia ka naman ngayon. May katagpo kang babae. Ang saya-saya nyo pa. Huwag mo na akong paikutin kasi may nakakita sa inyo. Babae? Ano, natahimik ka? Sandali. Yan ba yung huling araw na galing ako dito? Ano, naalala mo na? Teka, kung ang babaeng sinasabi mo ay yung parehong babae na naalala ko, nagkakamali ka. Ako pang mali. May nakakita nga sa inyo at na-videohan pa kayo. Sino? Bakit? Aawayin mo? Gusto ko lang na maliwanagan ng lahat. Ano pa nga ang liliwanagin? Hindi ko kilala ang babaeng yun. Nagtanong lang sa akin. Nakakatawa ka naman. Yan lang ba may dadahilan mo? Ang babaw ha. Totoo ang sinasabi ko. Nagtatawanan pa kayo. May nangyari kasi. Oo, may nangyari. Nagyakapan kayo sa gitna ng kalye. Yakapan? Yakapan! Tingnan mo nga yan. Hindi mo na ako maloloko. Hindi kita niloloko. Ginawa mo na yan dati. Napag-usapan na natin yun at napatunayan ko na hindi yun totoo. Kaya nga mas nagdududa na ako ngayon kung totoo ba o hindi yung sinabi mo noon. Totoo mga sinasabi ko.
Hindi kita lulukuhin. Niloloko mo na nga ako ngayon eh. Maliwanag pa sa sikat ng araw na ang lakas ng loob nyo na magyakapan na malapit dito sa amin. Hindi man lang kayo lumayo. Hindi kami nagyakapan. Nadulas siya, tasalo ko lang. Kaya kami nagtawanan kasi natawa siya sa pagkakadulas niya. Tigilan mo ng pagpapaikot sa akin. Ang galing mo gumawa ng dahilan eh. Nagsasabi ako ng totoo. Tigilan na tapusin na natin ito. Pep, nakikiusap ako sa'yo na layuan mo na ako. Pero… Please lang. Sige na, makakaalis ka na. Bella… Ayokong itaboy ka pero kung pipilitin mo kaya kong gawin yon. Kaya please, umalis ka na at huwag ka nang magpapakita kahit kailan. Papa Dudut, hindi ko alam kung paano ko nagawa ang pagtataboy kay Pep. Hindi po kasi ako ganong klase ng tao. Siguro po ay dahil sa sobrang sakit na nangyari kaya bigla akong naging bato sa pagkakataong yon. Pagkaalis ni Pep ay hindi man lang ako nakaramdam ng lungkot. Mula sa kwarto niya ay hindi ko alam na nakikinig pala si Max sa buong usapan. Masayang masaya ito nang lumabas at sinakto niya talaga noong umalis na si Pep. Noong makita ko ang sobrang saya ng anak ko ay may biglang kumurot sa puso ko. Doon ako nakaramdam ng awa. Naawa ako sa ginawa ko kay Pep pero wala na po akong pagpipilian noong mga oras na yon. Kung hindi niya kayang maging seryoso sa relasyon, magiging kalokohan lang po ang kung anumang meron kami. Kaya habang maaga ay mabuting tuldo ka na. Matapos ang nangyari ay tumigil muna ako sa pagbebenta ng alahas kaya hindi na rin ako nakakapunta sa opisina ni Pep kahit madami akong customer doon. Kaya ilang linggo ang lumipas na hindi kami nagkita. Hindi na rin kasi pumupunta si Pep sa bahay kahit sa tapat lang. Kahit na ayaw kong makita si Pep ng mga panahon na yon at alam kong iniiwasan niya ako ay nagulat pa rin ako noong magkita kaming muli, Papa Dudut. Papa Dudut, aksidente kami nagkita ni Pep sa loob ng isang grocery store. Malayo pa lamang ay kita ko na siya. Pero ayokong umiwas kaya ang ginawa ko ay nagkunwari akong hindi siya nakita. Umaasa ako noon na sana'y huwag niya akong kakausapin. Nagkasalubong na kami pero lumampas lamang siya. Ewan ko kung iniwasan niya rin ako ng tingin o hindi na lamang niya ako pinansin. Pwede rin namang hindi niya lang talaga ako nakita. Ewan ko ba pero pakiramdam ko ay para akong napahiya sa mga nangyari. Hindi ko maipaliwanag kung bakit may epekto pa din sa akin yung nangyaring pagtataboy ko kay Pep. Hindi ko siya pinansin dahil gusto ko na po na talagang makapag-move on pero bakit apektado ako? Kilala ko si Pep. Mabait naman siya, sana hindi na lang niya ginawa ang pakikipagkita sa iba. Kung naging tapat sana siya ay siguradong mamahalin ko siya. Dahil nga po medyo kabisado ko si Pep, naisip ko na kaya hindi niya ako pinansin ay bilang respeto sa sinabi kong tigilan na niya ako. Kaya kung yun po ang dahilan ay napakabuting tao talaga niya. Kasama ko po si Max sa grocery noong araw na nakita ko si Pep pero naghiwalay po kami para paghatian ng mga nakalista na bibilhin. Mabuti na rin po ay hindi sila nagkitang dalawa. Kinakabahan ako na baka magkita sila. Mga ilang sandali pa ay hindi ko na makita si Pep sa mga aisle ng grocery store. Siguro ay minabuti na niyang lumabas para hindi kami magkasalubong muli. Hindi na lamang ako nagpahalata kay Max na nasa loob din ng grocery si Pep. Matapos mailagay ni Max lahat ng grocery sa likod ng kotse ay bigla na lamang may lumapit sa amin na dalawang lalaki. Bigla nilang hinarap si Max at sinabing siya daw ang gumulpi sa kapatid nila. Gulat na gulat si Max at sinabing wala siyang ginugulpi. Galit talaga ang dalawa. Sinabing nasa ospital daw ang kapatid nila at wala pang malay. Saka ko sinabi na hindi magagawa ni Max ang binibintang sa kanya. Saka sinabi ng isa sa mga lalaki na para hindi na raw nila kami guluhin ng anak ko ay magbigay kami ng 20,000 piso na pambayad nila sa ospital. Nakutuban ko na binubudo lamang kami
ng dalawang lalaki. Kaya tinaboy ko sila. Mapilit sila naglabas ng patalim ang isa. Natatakot ako kaya hinarangan ko kaagad si Max. Kahit nilamo na ako ng takot ng mga oras na yon, ay nilakasan ko ang loob ko. Papadudot nagulat ako na biglang may bumuntal sa isa sa mga lalaki. Ang bilis ng pangyayari. Si Pep ang nagtanggol sa amin. Tumakbo palayo ang dalawang lalaki at wala naman silang nakuha sa amin ni Max. Si Pep naman ay hindi na rin nagsalita pa at nakita kong papalayo na sa amin. Nakakailang hakbang pa lamang siya ay bigla siyang nabuwal sa kalye. Napatakbo ako at saka ko nakita na nasaksak pala si Pep. Agad akong nagpatulong kay Max na itakbo namin si Pep sa ospital. Oh, wag ka na munang masyadong kumilos. Bakit? Hold up ba ito? Nakukuha mo pang magpatawa. Ayoko kasi na malungkot ka. Sabi ng doktor, mabuti daw at hindi ka napuruhan. Kaya pwede ka nang umuwi kapag kaya mo nang tumayo. Salamat ha. Saan? Sa pagdala sa akin dito sa ospital. Walang anuman. Kami din naman ang dahilan kung bakit ka nandito eh. Salamat din. Anong salamat din? Salamat din at hindi niyo ako iniwan dito. Dapat lang naman. Salamat Max. Max, Po, kinakausap ka ni Pep. ano yon? Salamat sa pagdala sa akin dito at sa pagbabantay. Ha? Oo, Salamat Bella. Ang dami mo namang ipinagpapasalamat. Para ka namang nanalo ng award. Higit pa doon ang pakiramdam kaya salamat. Tungkol saan ba? Salamat at kinausap mo na uli ako. Kanina sa grocery, gusto sana kitang batiin. Kaso bilang respeto sa kagustuhan mo na huwag kitang kausapin, pinigil ko ang sarili ko. So, napansin mo pala ako kanina. Papasok pa lang kayo. Iiwas sana ako kasi baka masira ang araw mo. Kaso walang ibang daan kundi yung pasalubong sa inyo. Ayoko naman magtago dahil alam kong nakita mo din ako. Sus, paano ka naman nakasiguro na nakita kita? Hindi ba? Kalimutan na nga natin yun. Nga pala, may gusto sana akong sabihin. Ano yon? Kasi total maayos ka na. Aalis na din sana kami. Bella, gusto ko sanang pakinggan mo muna yung paliwanag ko. Dun sa nakitang nakikipagtagpo ko sa iba. Pero kung ikagagalit mo, hindi ko na ipipilit. Kung inaakala mo may kasalanan ako, sana mapatawad mo na ako. Kalimutan na natin yan. Tapos na yan. Kaya tapusin na natin ang isyong yan. Salamat. Pang ilang pasasalamat na ba yan? Masaya lang ako. Mabuti naman at masaya ka. Masaya na din ako para sa'yo. Bella, Ha? may hihilingin sana ako. Hiling? Sabi ng doktor ayos ka na daw kaya hindi ka mamamatay. Ibig ko sabihin, pwede ba uli tayo magsimula? Magsimula saan? labas muna ako, Nay. Sandali dyan ka lang, wag mo ko iwan. Mabuti nga nandyan ka din, Max. Gusto ko din magpaalam sa'yo. Lalabas po muna ako. Dyan ka lang. Opo. Pwede ba yun, Bella? Magsimula tayo uli. Pep, naka-move on na tayo pareho. Kaya hanggang doon na lang sana. Pero mahal kita, Bella. Marami pang iba dyan. Bella, please. Kung mangungulit ka, aalis na kami. Tara na, Max. Bella, sandali. Max, tulungan mo ko. Pero, Parang awa mo na. Mahal ko ang nanay mo. kasi si… Max! Po, Ano, magpapaiwan ka ba? Halika na! aalis na daw kami. Teka, Bella! Papadudot pinangatawanan ko ang pagiging bato. Kahit na anong pakiusap at pagmamakaawa ni Pep ay hindi ako natinag. Hindi lumambot ang puso ko dahil kahit na umiiyak na siya sa harapan ko. Para po kasi sa akin, kung nakagawa ng isang pagkakamali na maaari namang iwasan ay maaari pa rin itong maulit. Kaya mas mabuti pang wakasan na lamang ang nasimulan kesa ipagpatuloy. Sapat na ang salita at pruweba na ipinakita sa akin ng anak ko. Mas maniniwala ako sa anak ko dahil alam ko na gusto lang din niya na mapabuti ako.
Pero ang ipinagtataka ko sa anak ko ay parang may gusto siyang sabihin na hindi niya masabi. Sabi ko nga po na kilala ko ang anak ko, kaya alam ko kung may nararamdaman siya. Pero sa tuwing tatanungin ko naman siya ay hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. May gusto talaga siyang sabihin na hindi niya masabi. Hinayaan ko lang siya. Baka hindi pa siya handa na sabihin sa akin. Pero sa totoo lang ay natakot din ako ng mga oras na yon. Kung ano-anong pumapasok sa isipan ko. Gaya ng baka may nadisgrasya siyang babae at hindi niya alam kung paano sasabihin sa akin. Pero ayoko pong mag-overthink kaya hinintay ko siyang magsabi ng totoo. Lumipas nga ang ilang araw at may isang balita na naman na dumating sa akin. Si Pep daw po ay itinakbong muli sa ospital. Natakot ako na baka na-impeksyon ang sugat niya. Agad ko pong sinabi kay Max ang balita para samahan niya ako sa ospital. Nagulat ako sa reaksyon ng mukha ni Max. Para siyang natakot sa narinig niyang balita. Nalito ako at napatanong sa sarili kung bakit naman matatakot ang anak ko sa balitang sinugod ulit sa ospital si Pep. Dahil ayoko nang magsayang ng oras, ay sinabi ko kay Max na ako na lamang ang pupunta sa ospital. Nahimasmasan siya at saka sinabing sasamahan niya rin daw ako. Pep, Bella? ano ba naman ang nangyari? Ayos lang ako. Ano bang ayos? Ayan, namimilipit ka sa sakit. Wala ito. Tigilan mo na nga yan. Yan ang hirap sa'yo kahit nahihirapan ka na, nagmamaang-maangan ka pa. Wala nga ito. Nakakahiya naman at napatakbo kayo rito. Ano bang nakakahiya? Hindi biro yung nangyayari sa'yo. Ano ba kailangan? Anong gusto mo? Ayos lang ako. Anong ayos? Hindi ka nga ayos. Nakakahiya at inabutan niyo ako ng ganito. Walang nakakahiya. Hindi ka na iba sa amin. Salamat. Salamat, Max. Ako? Oo, salamat. Saan? Yung pagpunta lang dito, malaking pasasalamat na yon. Sana hindi ka nagalit sa akin. Ha? Hindi. Salamat. Tama na nga yan. Kung makapagpasalamat ka, parang nagpapaalam ka eh. Magpapaalam talaga ako. Ano ba yan? Tumigil ka na nga. Hayaan mo na sana ako. Pep, ano ka ba? Max, magpapaalam sana ako sa'yo. Ha? Bakit sa akin? Magpapaalam sana ako kung pwede ko bang ligawan uli ang nanay mo. Ano ka ba? Akala ko kung ano na yung sinasabi mong pagpapaalam eh. Pwede ba? Max? Ha? Si nanay ang magdidesisyon yan. Bella, pwede ba tayong magsimula uli? Pep, mas mabuti na itong ganito tayo. Mas magandang maging magkaibigan na lang tayo. Bella, please. Bigyan mo uli ako ng pagkakataon. Pep, mas maganda at maayos naman ang relasyon natin bilang magkaibigan eh. Pero mahal kita. Masigit doon ang gusto ko. Sorry Pep, pero hanggang doon na lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Bella. Aray. Nay, patawarin mo na siya. Ha? Wala po siyang kasalanan. Anong sinasabi mo? Yun pong kinuwento ko sa inyo na nakikipagkita siya. Hindi po totoo yun. Pero may pruweba na videohan mo sila. Ikaw ang nag-video nung araw na yon? Oo, kasi ayaw ko magkatuluyan kayo. Pero mali ako. Nagsisisi na ako. Ano ba yung sinasabi mo? Nay, sinetap ko po si Pep. Kakilala ko ang babaeng nasa video. Arte lang yung nadula siya para ma-videohan ko sila na magkayakap. Pero sinalo lang talaga niya yung babaeng yun. Anak, Patawarin mo ako, Nay. huwag ka sa akin humingi ng tawad. Kay Pep. Sorry. Sorry talaga. Alam kong mabait ka naman. Kaya patawarin mo na ako. Kalimutan mo na din yun. Pep! Anong gagawin namin? Max, tawagin mong doktor! Opo. Papadudot sobrang nagpanik kami ni Max dahil sa nangyari kay Pep. Kitang-kita namin na hirap siya. Natakot talaga kami. Pero hindi ko alam kung matatawa ako o magagalit. Nung dumating po kasi yung doktor na naiinis pa ako kasi ang tagal niyang dumating may emergency na nga ang nangyayari.
Saka pa lang namin nalaman ang tunay na sakit ni Pep. Binigyan ng doktor si Pep ng pampahilab sa sakit ng tiyan. Pasintabi pero may LBM pala si Pep ng mga araw na yon kaya pala sumasakit ang tiyan niya. Masyado kaming nag-alala ng mag-ina kaya inakala namin na napakalubha ng nangyari kay Pep. Akala namin ay naimpeksyon ang sugat niya sa saksak. Siguro dahil na rin sa guilt namin kaya ang OA naming mag-ina. Ang tagal bago nag-sink in sa amin ang mga nangyayari, pagkaalis ng doktor ay nagkatinginan kami ni Max at saka kami natawa. Si Pep naman ay napahiya dahil akala niya ay siya ang pinagtatawanan namin. Noong nakwento ni Max sa kanya ang dahilan ay natawa na lamang din si Pep. Mula noon ay naging maayos na sina Pep at Max. Noon pa pala ay gusto nang ayusin ni Max ang lahat sa pagitan nila ni Pep noong matapos niya kaming ipagtanggol sa mga nambubudol sa amin. Pero dahil sa hiya sa nagawa niya ay hindi niya alam kung paano magsisimula. Pero ganun pa man, Papa Dudut ay masaya na din ako at nagkaalaman na. Pinagbigyan kong muli ang hiling ni Pep na magsimula kaming muli. Pero sa pagkakataon na yon ay niloloko pa ni Max si Pep na huwag babagal-bagal. Bilisan na raw nito ang pagdiskarte sa akin hanggang sa nagkatuluyan na nga kaming dalawa ni Pep. Wala pa naman sana sa plano pero napilitan kaming magsama ni Pep sa isang bahay dahil biglang nag-ECQ noong 2020. Ganon pa man ay hiwalay ang kwarto namin pero nang makasal na kami sa huwes noong 2022 ay tuluyan na kaming nagsama. Hindi lang sa isang bahay kundi sa isang kwarto. Alam namin na matatanda na kami noong magpakasal. Pero ang importante ay ang saya na binibigay namin sa isa't isa. Si Max naman ngayon ay may nililigawan na. Para kaming nagkabaliktad dahil ako naman ang nangungulit sa kanya. Salamat po Papa Dudut sa Barangay LS 97.1 sa pagbibigay daan sa aking kwento. Pagpalain po kayo at ang lahat ng mga nakikinig sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Bella. May karapatan ang lahat na protektahan at alagaan ang bawat minamahal. Pero may kasabihan na ang lahat ng sobra ay nakakasama. Pilitin nating maging parehas sa ating sarili at sa mga mahal sa buhay. Ang ayaw natin ay huwag nating gagawin sa iba. Dahil ayaw din naman nila ang masyadong kinokontrol. Huwag nating ipagkakamali ang kahigpitan sa proteksyon dahil ang isang sakal ay hindi matatawag na pagmamahal. Hanggang sa muli ako po ang inyong si Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong lahat. At tumutok sa inyong official overall number 1 FM station in Mega Manila, ang Barangay LS 97.1 Forever Number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.